At sa 2028 and any election mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan na the Filipino people, tayo po ang pinakamakapangyarihan sa araw na iyon. Nasa kamay po natin ang kapangyarihan na mag-decide kung sino po ang iboboto natin para maging mabuti, maayos ang buhay ng mga Pilipino at maisaayos din ang ating bansang Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagde-decide. And it is reflective doon sa mga susunod na aksyon na maaaring gawin ng Supreme Court. At masakit man sa dibdib, masakit man sa puso na aminin, but it looks like at this very moment, tayong mga kababayan at tayong mga Pilipino, we are on our own. And wala tayong matakbuhan. Yun po yung katotohanan. Gusto ko po sana maging positive eh. Pero kasi syempre, 'di ba, pagka yung mga nakikita mo yung karapatan ng kapwa mo Pilipino hindi nababantayan nung mga institusyon na supposedly magtatanggol para sa atin, nakakalungkot talaga. O kada probinsya na pinuntahan namin, mag-a-announce lang kami. Wala kaming kakilala, wala namang kaming network, wala namang kaming ano-ano, but yung mga tao nagpupunta dahil sa hindi natin makalimutan kung ano yung nagawa ni PRRD para sa mga Pilipino. And never ending ato never ending crying moment. Every day, halos every day. Ayun. Sa daming kwento. Sa daming kwento. So, eto po yung lakas nating lahat. Ayun, nagtaiyak ako. Nakakaiyak. Kasi ano po, no, hindi po talaga matatawaran yung mga kababayan natin na magsasalita how the policies of PRRD save their families. And I don't think any leaders would be able to do the same, will have the same impact na nagawa ni PRRD. Mga kababayan natin sa Milan, ayan. Ang sabi nga po, Ilocano dito ha. ay talaga? Talaga? Oo. Ilocano kami. Ilocano kami. Sa Paris rin, marami Ilocano. Oo, di Oo, ba? nabubuisit na rin kay BBM. Oo. Ano, gusto mo lang na tayo, Tama, no? Yung Share na natin. Ano, mga kababayan, ano lang po, unang-una po sa lahat, magpapasalamat po kami sa inyong lahat na binigyan nyo kami ng panahon. Alam po namin na, alam ko naman po talaga na ang mga oras nating mga overseas Filipino workers ay precious po yan. Time is gold. And actually, naglaan po talaga kayo ng panahon para magkita-kita tayo dito. Even though on such a short notice, nandito tayo. Para magkita-kita, mag-usap. Hindi po ito rally. Ito po ay pakikipag-usap sa mga kababayan natin sa Milan. Although you represent the Filipino community here kasi more than 40,000 naman yung population nyo na registered. Only in the city of Milan. And yeah. all over Italy, it's 154,000. 154,000 strong pala in all Italy. Pero Sir Bong, maraming salamat po for reaching out to the Filipino community and for helping us. Maraming salamat for what you do as well. Ang pagpunta po namin, ito po ay parte sa Castello? ginawang tayo Yes kami po, naman Castello. campaign Nasa Castello po kami. Pilipinas. And gusto po namin ipahiwatig sa inyo na yung effort na tayo kami naman campaign, umabot po siya sa Supreme Court. Nakalikom po tayo ng 304,000 signatures ng warm-bodied Filipinos, talagang verifiable with information na necessary for verification process. At we are very proud kasama ang mga hundreds of thousands of Filipinos na nakiisa para sa history na iyon para ipahiwatig sa Supreme Court ang ating posisyon in as far as the pending motion is sinumite ng mga anak ni PRRD na alam niyo naman ang ginawa sa kanya, may pinadala siya isinurrender ng ating gobyerno sa isang foreign entity sa International Criminal Court na hanggang ngayon ang pending petition na iyon hindi pa po na-desisyonan ng ating Supreme Court. Pasensya na po sa Tagalog ko na sometimes Bisaya or masagsak sinagol na siya kasi ako galing po talaga akong Mindanao sa Butuan. Simula pa po sa aming tour sa France and then sa Geneva, sa Zurich at ngayon dito sa Milan, isa lang po ang aming nakita na ang mga Pilipino talaga ay hindi nakakalimutan ang kanilang inang bayan. And with that, maraming salamat po sa inyo
sa pagpunta ninyo dito. Kasi I think kung hindi ina-underestimate niyo po ang inyong presensya, ito po ay importante kasi malapit na po ang 2028. At sa 2028 and any election mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan na the Filipino people, tayo po ang pinakamakapangyarihan sa araw na iyon. Nasa kamay po natin ang kapangyarihan na mag-decide kung sino po ang iboboto natin para maging mabuti, maayos ang buhay ng mga Pilipino at maisaayos din ang ating bansang Pilipinas. Ngayon po, magtatanong po kami ng questions voluntarily kung gusto ninyong magsalita at sagutin ang mga tanong na yon kung ano po ang reason or magiging magiging dahilan sa pag-uwi ninyo sa Pilipinas para kayo ay umuwi sa Pilipinas. Ano po ba ang gusto ninyong mangyari sa ating gobyerno sa Pilipinas at ano ba ang gusto ninyong ipahiwatig sa milyong-milyong Pilipino na nanonood, nagkikisubaybay sa ginagawa natin. And wala po itong pilitan. In the same way sa pagpunta ninyo, voluntary po ito. So wag po kayong mahiya. Wala pong mali sa sasabihin natin. Lahat po ay amplify natin. At kung meron man kayong mga katanungan, mahirap man o hindi, susubukan po namin sagutin ito sa abot ng aming makakaya. Hala, Pilipino ako ngayon. Actually. Wow! Makatang. Buwan ng wika. Ay, August. Buwan ng wika. So, just to make it very light and hindi very this is a very informal meeting, no? Or pakikipag-usap sa inyong lahat. So, thank you po. Joey pa, meron pa kayong gustong... explain ko lang yung... Ay, explain. Ayan, hello po, magandang hapon po. Upo na lang ako. Sige. Informal lang talaga Okay. tayo. Gusto lang po namin ipahatid sa lahat at ito yung mensahe na gusto namin ikalat to everyone. Kung matatandaan niyo po, noong December, January, February, umikot po namin ng buong Pilipinas para pirma para po sa magdesisyonan na, dumapit kami sa Supreme Court para magdesisyonan ang habeas corpus cases ni PRRD na isinantanan po ng alam natin yung nangyari ng March 11, 2025. And yung duty na yon ay yung ginawa namin yon bilang Pilipino. Okay? Bilang Pilipino. Because kasi si PRRD, hindi lang naman siya yung ginawa kay PRRD, it's not, hindi yung sa dahil Duterte, pagkatapos para kasi yung sinasabi nila sa atin, kulto kayo, hindi. Yung ginawa kay PRRD, pwedeng gawin sa kahit sinong Pilipino. Okay? Pwedeng gawin sa kahit sinong Pilipino. Nandito kami kasi nakita natin, ginagawa namin kasi nakikipaglaban tayo kasama si PRRD para sa Pilipinas. Nakikipaglaban tayo hindi para sa isang tao. Nakikipaglaban tayo kasama si PRRD. Correct. Kasi si PRRD, hindi naman niya tayo tinitingnan as na parang mga taga-sunod ko lang tayo, di ba? Labi nga yung taong bayan dyan, taong bayan ang magde-decide. Ganun parati ang sinasabi ng di ba? Ganun parati ang sinasabi ni PRRD. Sige lang. Sige, thank you. Ayun, so, umikot po kami sa buong Pilipinas at ang layunin namin ay number one, of course, mangalap ng pirma para maipahatid sa Supreme Court ang damdamin ng bawat Pilipino kung gaano natin kagusto na manaig ang hustisya sa bansa natin. Yun po ay effort para malaman natin kung asa na ba ang puso ng Supreme Court. Nasa na ba sila? Ano na bang gagawin nila? Ano na ba ang gagawin nila? Ayan. So nakapag-file naman po tayo, ni-note ito ng Supreme Court, pero hanggang ngayon hindi pa rin sila nagde-decide. And it is reflective doon sa mga susunod na aksyon na maaaring gawin ng Supreme Court. At masakit man sa dibdib, masakit man sa puso na aminin, but it looks like at this very moment, tayong mga kababayan, at tayong mga Pilipino, we are on our own. And wala tayong matakbuhan. Yun po yung katotohanan. Gusto ko po sana maging positive Pero kasi syempre, di ba, pagka yung mga nakikita mo yung karapatan ng kapwa mo Pilipino, hindi nababantayan nung mga institusyon na supposedly magtatanggol para sa atin, nakakalungkot talaga. Hopefully, it will change. Hindi ko alam how we are going to do it. But right now, ngayon pong mga oras na to, kami po ang gusto naming mangyari ay i-reclaim natin yung ating lakas. I-reclaim natin yung ating kapangyarihan.
Kasi kasi tayo pag nagsama-sama tayo, pag iisa yung goal natin, we can move mountains. 'Di ba? Pagka sabi nga namin, napaka-special ng mga Pilipino abroad mga OFW at saka yung mga Filipino living abroad. Napaka-special noong inyong kapangyarihan. Kasi pag nagkwento kayo sa mga pamilya ninyo kung anong bansa yung gusto ninyo, meron kayong baseline. 'Di ba? Meron kayong baseline kasi nakaranas kayo ng magandang policy, nakaranas kayo ng magandang infrastructure, nakaranas kayo ng magandang serbisyo and things like that. Nakaranas kayo ng safety and security, yung mga ganyang bagay. So kapag kayo nagkwento kayo sa mga kaibigan ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, sa mga tao sa Pilipinas, mga kakilala, ganyan. Credible kayo. Kasi may baseline kayo Nakita ninyo yung dalawang mukha ng buhay sa Pilipinas at dito. And because of that, you are a crucial multiplier pagdating sa pagdedesisyon para sa bansa. Ayan. Yung pong Tay Kami naman ay maraming objectives. First, because gusto po namin na kilalanin natin yung strength natin at yung mga weaknesses natin bilang mga taga-suporta ni PRRD, 'di ba? At mga kasangga ni PRRD para sa pakikipaglaban sa bansa. Okay? When we did the signature campaign all over the Philippines, nung ginawa po namin ito, isa po talaga sa hindi namin makakalimutan na mga experience ay tumakbo po ang signature campaign mula sa effort ng lahat ng mga volunteers. Ayun po, wala po kaming political funding, wala po kaming backer, ganyan. Wala po kaming mga backer. Ang dala lang po talaga namin ay pagmamahal sa bansa at paniniwala sa kung ano rin yung pinaninindigan ni PRRD. And ito po ay nadokumento natin. Nakita po namin na i-share po namin lahat ito at talaga namang pati yung mga galit sa kay PRRD umuusok ang tumbong kasi hindi nila kayang ma-replicate ito. Hindi nila kayang ma-replicate na pagka pumunta tayo, magkikita-kita tayo, pag-uusapan natin yung pagsuporta natin kay PRRD at sa mga pinaniniwalaan niya at yung pagpapatuloy ng laban. I don't think ma-replicate ito o kaya itong gawin ng kahit sinong political group. Kada probinsya na pinuntahan namin, mag-a-announce lang kami. Wala kaming kakilala, wala namang kaming network, wala namang kaming but yung mga tao nagpupunta dahil sa hindi natin makalimutan kung ano yung nagawa ni PRRD para sa mga Pilipino. And never ending never ending crying moment. Every day, halos every day. Ayun. Sa daming kwento. Sa daming kwento. So, eto po yung lakas nating lahat. Nakakaiyak. Kasi hindi po talaga matatawaran yung mga kababayan natin na magsasalita how the policies of PRRD save their families. And I don't think any leaders would be able to do the same, will have the same impact na nagawa ni PRRD. Ayan, teka. Wala nga planong umiyak kasi. Wala nga planong umiyak. Naalala lang yung pinagdaanan Naalala lang namin. Ako kasi personally, talagang alam ko kasi nangyari sa inyo. Lahat, kayong group niyo, lahat. Since then, sabi ko, ever since nung Friday EDSA, since lahat, every moment na nag-vlog si Miss Joey, lagi ako yan. Kaya minsan ako laging late na. Team replay. Team replay. Team replay. Okay, nakakaabot ako ng kanyang live. So, alam ko, naunawaan ko sa naunawaan ko yung kanilang sakripisyo. Kaya sabi ko, napakasarap na magsama-sama. Wala tayong group na isang pwedeng natin pag-usapan. Pero isa tayo punta rito, walang connection ba sa bawat isa. Correct. Siguro yun nakita ko parang isang weakness na sabi mga kanila, weakness na meron na pwede natin sanang Correct, oo. ma-improve. Correct. Ako sa ganun, ako sa inyo, naghanap talaga ako. Kasi isa yun sa nakaka-motivate sa atin, nakakalakas ng loob sa atin. Totoo lang. Correct. Ayan. So yun po yung talagang mensahe namin. No? The reason why we are doing this is because kalaban na po kasi natin lahat Kalaban natin yung pera, yung mga nasa kapangyarihan, lahat. Kalaban natin sila So what we need to do is really to consolidate
and to show up every time na magpakita tayo na hindi natin nakakalimutan yung standard na sinet ni PRRD para sa bansa natin. Naalala ko nga po, nung bagong dating ako sa Netherlands, may Pilipino po tayo na kaibigan na pauwi ng Pilipinas. Nag-attend ng rally doon dahil nagpa-rally si VP. So, after nung rally, uwi na siya. Sabi niya, may nakausap siyang Dutch. Sabi nung Dutch, uy, wag ka namang sabi gano'n sa kanya na, kumusta yung presidente niya sa Pilipinas? Sabi gano'n sa kanya. So, sabi niya, nag-make face siya, para, presidente namin, ganyan-ganyan. So sabi niya, how about your previous president? Sabi gano'n nung Dutch. Tapos the reason why I'm here in Netherlands is because I want to show support to our president, Rodrigo Duterte, ganyan. Sabi nung Dutch, syempre in English pero tatagalogin ko na lang, no? Sabi niya, wag yung isipin na lahat kami dito, iniisip namin na killer yung presidente ninyo, na naniniwala na killer si Duterte. Kasi ako, I think he is really a good man. Ganon. And ito po yung talagang message na gusto naming ipahatid na napaka-importante na nag-show up tayo. Kasi in 1 year and 4 months na nakakulong si PRRD unjustly, walang legal justification ang and walang libro on justice ang magja-justify na tama yung ginawa kay PRRD. Maling-mali talaga. Pero yung pag-show up natin, yung pagsigaw natin ng hustisya, yung paglaban natin sa korupsyon, tandaan ninyo, si PRRD, kaya yan dinala doon dahil nagsalita siya laban sa korupsyon eh. 'Di ba? Lahat pala corrupt. 'Di ba? So, pero yung ating patuloy na pag-show up, yung patuloy nating pagdating sa mga ganitong gathering, sa mga ganitong pagkikita-kita, eto yung nag-change ng perspective ng mga tao, even dito sa Europe. Kaya nga, na-touch kami nung sinabi nung Dutch na huwag kayong mag-alala, hindi naman lahat kami dito naniniwala na killer yung presidente nyo eh. Na killer si PRRD. Sabi niya ganon. And ito ay resulta ng walang sawang pagmamahal ng mga Pilipino sa taong makabayan na kagaya ni PRRD. And ituloy po natin ito, wag po tayong panghinaan ng loob, wag tayong magsawa. At dahil sa 2028 po, meron tayong bansa na kailangan bawiin mula sa mga kurakot. Ayan. So, yun lamang po. At hindi ma-smart magic. At sana hindi ma-smart magic. Kaya nga, At sana may 2028. Kaya nga mga kababayan, importante talaga na kung hindi pa kayo nakapag-register sa absentee voting sa mga embassy natin, pumunta na po kayo at magpa-register kasi you have September of 2027 up until that time para po kayo ay pwedeng bumoto sa 2028. Congratulations, Kuya. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Sa mga hindi pa dual citizen, meron din kayong option umuwi sa Pilipinas. Diba? Doon kayo. Kasi sinabi ni ma'am, baka daw madaya. They can only do so much. Pero kung overwhelming talaga yung ginagawa natin pagboto na talagang organic, authentic, do you honestly think na si PRRD hindi siya ginawa ng magic? Pero yung mga Pilipino mismo ang nagsalita na during that time, kaya nagka-accumulate siya ng 16 million. Kung si VP Inday, through history naka-receive ng the highest electoral mandate of more than 32 million Filipinos, sa 2028, dapat more than that pa ang ating maiboto or dapat mailikom na boto. Ngayon, na-share na yun. Pao, may gusto ka bang sabihin sa kanila? Okay. Ngayon, this is your opportunity to share your sentiment, whether nagalit ba kayo or whether challenging yung mga gusto nyong sabihin. This is the time for you not to be ashamed para sabihin ano ba ang dahilan kung kayo ay uwi sa Pilipinas at maging reason yon na uuwi na kayo. Kasi I'm pretty sure as OFW gusto natin makasama natin ang mga pamilya natin. But our sacrifices are real kasi nga we have dreams for our mga anak, mga kapatid, and to alleviate the life that we have back in the Philippines. Pero kasi tayo naka-experience na tayo ng governance dito sa Italy, that we receive the right benefits, that our rights are respected, or we have equal application of the law dito. Ano ba ang gusto ninyong mangyari? What will make you go back to the Philippines, kumbaga? Sino po ang gustong unang magsalita?
Ayan, may mga gusto po ba Wala, kayong hindi po ito i-share? exam mga kababayan. Oo. Okay, lagay lang na po natin. Hindi po ito exam. Wala pong tama, walang mali. Oo. Ano yung reason para uuwi kayo ng Pilipinas? Tingin ninyo pagka nangyari sa Pilipinas ito, uuwi na kayo? Correct. Ganon. Okay, just to set an example, we heard it in Paris, in Switzerland also, sinabi nila, In Zurich. in Zurich also, in Geneva and Zurich na yung healthcare system sa Pilipinas, hindi nila mabibigyan ng, Yeah, marami pala oo. kayong masabi ma'am, example lang sinabi ko. So, diba, isa yon, safety and security. Ang dami pala magsabi. Diba? At isa pa, the freedom daw. The freedom. Patas sa serbisyo. O patas na serbisyo, and then even in such an old age, there are still opportunities for you para magtrabaho. So with that premise and example, sino po ang gustong magsalita? Mga Pilipino talaga, mahihain tayo. Oh, Ayan. kuya, Kayo, sir. unahan mo nga. Una na kayo, sir. Kayo na, sir, ang Ikaw mauna. nang mauna, sir. Oo. Bansa, habang tayo nandito, tulungan natin ang ating Pilipinas. Yun ay isa ang ating health. Kailangan natin yan, ang health natin. At saka yung mga naiwan natin na nasa Pilipinas na dapat sila ay matulungan at matulungan sa kanilang pangangailangan. Kasi sa ngayon pala sa totoo lang talagang hirap na hirap tayo. Ginagawa. Ubos ang pera natin, tayo nagpapadala doon ng ating pinagtrabaho dito tapos kanilang ginagawa. Ilalagay lang yun sa malita. Ito ngayon, nakikita natin kung ano ang nangyayari. So, sa ngayon, kung ano ba ang ating dapat sa pag-isipan, ibahagi natin sa lahat para maging ayos. Correct. Amen. Oo. Totoo yan. Agree talaga Sakit, ako. no? Yung Sakit nga. pinaghirapan mo malalagay lang sa maleta. Correct. At saka malaman mo, sir, na nagbigay sila ng naglaan sila ng 1.2 billion to rehabilitate a certain area in Luzon. At ngayon, nagalit si Mother Nature. Totoo ba na ginamit niyo ang pera, umulan? Pag ulan, sir, nagalit ang secretary. Ano ba to? Anong ginagawa ninyo dito? But that's already 1.2 billion pesos na nakalaan doon. So they need to allocate another funds. And just to add up, sir, sa sinabi mo na mga overseas Filipino worker, malaki po ang kapangyarihan natin dito, mga OFW. Our remittances affects the Philippine economy a lot talaga. Kung hindi nyo yan kung you do not take pride, hindi kayo nagbibigay ng, how do you say that, proudness na nagre-remit kayo, part kayo ng ekonomiya ng Pilipinas. At napupunta lang po sa bulsa ng iilan ang pera natin. So sana po, wag niyong kalimutan. May sagot dito sa nanonood. Sabi, uuwi daw sila ng Pilipinas pag nakulong na rawan lahat ng korap. Oo. Systemic kasi, no? Systemic kasi. Oo. Oo. Dudurugin ke. Oo. Totoo. Kagaya. Correct. Oo. Totoo, ma'am. Tama. Tulad ng sinasabi na katulad talaga ng PRR. Oo. Kahit nga ako, Totoo. Correct. Exactly, ma'am. Actually, wala ma'am, ng freedom, yung no? pag-share natin, pag-share, pag-comment, pag-engage sa mga post, ang laki po ng tulong niyan kasi ang mga vloggers po sa Pilipinas, kontrolado po ng ating gobyerno na pwede pong ipa-take down yung mga accounts nila. Ayun, na-take down na nga siya. Nabura na siya. Nabura ka na, ma'am. Gumawa ka na naman ng bago. Ganyan talaga. Actually, ang daming sumpa namin Ate Joey sa mga accounts namin. Oh, Pero pagdating lumipad dito. kami dito. Medyo nawala-wala ng onte. Kailangan talaga ng tulong. Ayan. Pagkatapos kay Kuya na very brave, sino po ang gusto pong mag-share pa sa Salita kanyang pa. sentimento? O sige, ma'am. umuwi naman. Ang akin kasi, ay pinigyan ko tayo. Kung sino may gustong umuwi sa kailangan, kung kailan ang schedule doon sa Pilipinas magpa-register, magpa-register. Kasi hindi mga kabukuhan, wala kayong listahan doon sa natin. Oo, make sure na Totoo yan. Oo. Kuya, katulad dito sa atin, sa Milano. Ang dami pumunta sa konsulado,
para bumoto. Ngayon, hinanap nila yung mga pangalan nila kung nasaan. Eh, wala naman nakabuto ka sa mga kabuto. Kasi hindi sila Parehistro. Oo, correct. Kasi tayo mga ugali talaga natin ng Pilipino yun eh. Rush tayo, nag-aras tayo, nagmamadali. 11th hour. Malayo. Mm-mm. Malayo pa naman eh, di ba? Oo. Pag nandiyan dyan na, nagmamadali na. Correct. Pagdating na doon, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Bubuto ka na, wala. Kasi wala pangalan. Kaya po ma'am, from today up until September of 2027 next year, meron po kayong opportunity para magpa-register. Kasi alam ko naman po ma'am, dahil sobrang busy natin lahat, no? Ang iba may 2, may 3 jobs. Nakakalimutan po natin ang ating rights to actually exercise the rights to choose or for suffrage, no? Kaya ngayon, kung meron po kayong isang day off or meron po kayong pagkakataon as a group, sir, sasabihin. Regarding sa registration natin, yun. Tama naman na hinihikayat ang bawat isa ngayon kasi pagkakataon na natin na ipahayag yung ating nararamdaman o, no? Para may maramdaman yung bilang natin, yung oras natin. Ang maganda lang ngayon, inopen ng konsulato yung pagpaparegister. Ayan. Meron po tayo kahit yung last Sunday, normally last Sunday of the month, bukas naman sila. Kung hindi kayo pwede ng mga Mondays hanggang Sabado, yung last Sunday po of the month, pwede naman po tayo pumunta para makapagpa-register. Correct. So open po yun, samantalahin natin yun sa pagkakataon na to hanggang September 2027 para at least yung bilang natin. Kasi nakakalungkot last time na election, 1,000 lang po tayo mahigit na bumoto. Out of 40,000, sir? Sa totoo lang sa Milan. So Sa Milan, oo. 2,000 plus lang po tayo. So nakakalungkot. Marami kasi nawala ng gana. Tayo, baliwala kasi yung sigaw natin. Baliwala yung lakas ng boss natin. Kung hindi naman natin to ginagamit. Correct. Oo. Naramdaman talaga yung boss natin. Gusto natin ng pagbabago. Hindi online. Una, magpa-register po tayo. Yes. Sa mga hindi pa naka-dual citizen, magpa-dual citizen kayo Yes. para may karapatan kayong bumoto. Yes. Tapos, bukas po ang konsulato every last Sunday of the month. Kung hindi man kayo makapag-day off doon sa mga ordinary days, pumunta po kayo doon para makapagpa-register. At least alam po natin pag dumating yung Check mo na. Ano po ba yan, sir? Walk-in po ba yung last Sunday of the month? Walk-in lang. yung po, yung po mga services nila, yun yung may reservation. Pero yung sa registration ko, walk-in po. That's very good. Okay. Magpaparegister ka muna. Pagka nagpa-register ka na, para makaboto ka online. Yes. Oo. Kasi ang proseso, ang nangyari po last election, sir, akala nila na magpa-register na sila online, okay na sila mag-vote. But actually, that's not correct. You need to register first and then register online para mabigyan po kayo ng mail. Kasi I'm basing this sa Netherlands kasi kung hindi ka nag-register, hindi ka makatanggap ng mail. Kung hindi ka makatanggap ng mail, ay hindi ka talaga makaboto. Oo. Ganyan din ang nangyari noon na sabi, ipapadala na lang doon sa administrasyon kung nasa kayo yung envelope, yung anuhan nyo ng magboboto. Kayari, Oh. iba hindi nga. Kaya ma'am, importante po talaga ngayon na nandito tayo kasi yung sa mga wala dito, marites naman tayo mga Pilipino. So, marites na Yan ang strength Correct. natin. Yan yung strength Yan sa mga natin. strength natin. Gamitin natin sa tama yung Oo, pagkamarites. pagkamarites natin. So, Oo. imarites natin sa mga friends natin na, uy, magpa-register na tayo. Oo, ganyan. Oo. Tingnan natin eh. Ay, tayo makipagtalo, dapat ganun-ganun. Oo. Oo. Kasi hindi naman nagre-register. Tapos hindi naman naboto. Correct. Imagine niyo ma'am, 40,000 ang population dito ng registered Filipinos, 1,000 lang ang eligible to vote. That's really crazy. Sa totoo lang. Oo. Kaya dapat sa 40,000, 80% ang vote niya na ma-register Correct. para kay VP Inday sa 2028. Correct. Dapat, or kung hindi 80%, gawin na natin 99.9. Oo, 100%. Diba? Parang germs lang. Parang magtitira lang tayo ng 0.1. Ayan. Para sabihin dun sa matatalo, natalo ka. Totoo. Oo. Yan yung kagandahan ng ganitong pagtitipon-tipon, ma'am. Kasi the more serious our meeting is, the more magpa-frown yung mukha natin. Imamarites ba natin to or hindi? Magsimula Yung mga tayo ganun. dun sa kaya nating gawin. Yes. 'Di ba? correct. Magsalita tayo doon sa kaya nating gawin. Kasi kahinaan natin hindi talaga tayo organize eh. Yes. Mahirap talaga magtawag ng tao to do this, to do that, ganyan-ganyan. Pero magsimula tayo doon sa kaya nating gawin. In fact, yung pag-organize, hindi naman yung kailangan yan laging organisadong may pangalang grupo or things like that. Kahit sa within the family, ilan kayo?
ilan ng sa inyong magbabarkada, Yes. ganyan. Alam niyo po, hindi na natin kailangan kumbinsihin yung mga anti-Duterte eh. Yes. Di, una Focus talo tayo naman sa talaga atin. sila. Oo. Oo. Talo naman na talaga sila. Ang kailangan nating hanapin, yung kaparehas natin. Yes. Kasi tayo naman talaga ang totoong may silent supporters. Tayo yon. So, kumbaga, ang kailangan nating iorganisa, ang kailangan nating kausapin, ay yung mga tao sa paligid natin. Yes. Kaibigan, kamag-anak, katrabaho, mga kamag-anak sa Pilipinas. Yes. Yun po yung kailangan nating hanapin, paalalahanan kung ano ang responsibilidad natin Correct. sa 2028. At also mga kababayan, mag-focus po tayo sa bagay na meron tayong control. Ang meron po tayong control, ang magpa-register po para sa upcoming election. Ang mga out of our control, like for example, all the negativities, the mga statement or derogatory, ganito, ganyan, let us let go of that. Yung mga siraan, ganito, ganyan, i-let go na natin yan kasi nakakatanda po yan sa mukha. Oo. So para mas ma-survive natin itong very complex na buhay na ito, dapat mag-focus tayo sa meron tayong control. Kumain Correct. tayo ng Jollibee. Kumain tayo ng masustansya. Let's take care of our body because this is the biggest wealth we have. So, wag po kayong gumaya sa akin na ngayon limping-limping na. So, dapat doon na tayo sa vegetables and fruits. Yeah. So, di ba? Ayan. Sino ba po ang gusto magsalita? Wag Ayan. magtanong. Yes, thank you Sir Bong for bringing that up. Very important. Hello, ma'am. Welcome po sa mga Hello, kababayan ma'am. natin na nandito na mga humabol talaga para sa discussion. Thank you po sa inyong lahat. Nagtanong doon, kamusta daw si PRR? Sayo. Ayan. May tanong pa ba kayo about kay PRRD? Ayan, Sige, dito ayan. naman tayo kay PRRD. Si PRRD po mga kababayan, ang nakatokang magbisita po ngayon ay si Ma'am Hanilet. Sa last rally with VP Inday na Free Duterte Now, I think it was just last week, July 29. July 29. Sinabi po ni VP Inday na si PRRD as an 81-year-old, meron na talaga siyang ailment, no? Actually, the new development is that PRRD is having bed sores. Pero ngayon, chinek daw ni VP Inday the following day kasi parang she called the attention of the medical experts. Binigyan naman ng attention si PRRD at then parang nag-uga na siya ba? Natuyo na ang bed sores ni PRRD. In short, PRRD as an 81-year-old talagang mahirap ang kalagayan niya. Alam naman natin, it's really a gift kung umabot tayo ng 81. Kasi minsan nga sa atin, 6 years old, 6 feet below the ground na tayo. Kasi dahil sa diabetes, rice araw-araw, 3 times a day, sometimes 4 times pa, di ba? That's very common for us Filipinos. But, ang bottom line, fake news po ang sinabi na makauwi na si PRRD. Pinapakalat po nila iyon para tayo ay magulo-gulo, and then mag-share tayo, and then eventually, tag yung account natin, spreading of fake news. So wag po tayo agad-agad maniwala mga kababayan sa pinapakalat na informasyon, lalong-lalo na pag hindi po ito binalita ng mainstream media. Let us try to be more, or SMNI, lalong-lalo ng SMNI. Let's try to exercise critical assessment of information. Kung makita po natin, lalo-lalo yung mga picture na pinapakalat kay PRRD, wala pong any photo na lumabas about kay PRRD. Ang last photo po na nakuha na natin is yung pagpakita ni PRRD during the confirmation kung siya ba yun. That was March 14 of 2025. Wala po yung nakasuit siya na blue. Yun lang po ang last photo ni PRRD na nakita at officially na dapat nating i-refer to. Lahat po ng mga picture na kumakalat, mga AI generated po yun at fake po iyon. So, sana po patuloy po tayong lumaban. Ipagdasal po natin si PRRD kasi... Pero Alvin, nagtatanong pa rin ba si PRRD kung may pumupuntang mga Pilipino Of course, everyday yan kasi bakit may mga Pilipino sa labas ng detention facility? Kasi every time there's a family visit, tinatanong ni PRRD, napa ba yung mga Pilipino sa Gawas or sa Tagalog or sa Pilipinas, tinatanong niya, may mga Pilipino pa ba sa labas? That's the reason why, importante po na meron pong mga Pilipino sa labas ng detention facility kasi we wanted that our presence will pierce through the walls of the ICC detention facility at ma-motivate si PRRD saying, huwag kang sumuko, Tatay Digong, kasi hindi kami susuko sa labas. Correct. Ano bang magawa natin bilang Pilipino para pagtulong kay PRRD? Ipagdasal po natin siya at i-make sure po natin na yung mga fake news labanan natin, wag naman po tayong magbardagulan sa mga fake trolls. Ano lang, hindi po yung totoo, mag-comment po tayo positively about kay PRRD because we cannot fight negative people with negativity as well. Kung negative sila, i-positive naman natin yung atake natin. So, para hindi tayo ma-stress. Ano pa ba? Also pray for Vice President Inday Sara Duterte at sa lahat ng mga Duterte.
kasi sila ay inaatake sila left and right, front at back. So tayo, sabi nga ni Joey kanina, wala na po tayong mapupuntahan. Sa kanila na po lahat ng sakay ng gobyerno. Ang meron lang po tayo Isa't isa. isa't isa. Tingnan niyo po ang tao na nasa inyong left and right. Pakitingin po mga kababayan. Yan. Yan. Yan po ang meron tayo actually. Tayo, ang mga magaganda at gwapo nating mga kababayan. Alam nyo naman na tayo, kahit saan man tayo sa mundo, ilang taon na tayo nakatira sa Milan, no? Ang iba talaga, parang dito na tumanda. Hindi po, wag po natin kalimutan na Pilipino pa rin tayo. Mga pango pa rin ang ilong natin. 'Di ba? Dapat embrace natin po talaga yan. Ala. So ano, yun po, and as far as PRRD is concerned, by the way, we are going to hold a rally November 28, 29, and 30. November 28, 29. And 30 in preparation for the first trial ni PRRD sa November 30th. So sana po if you have time, Sir Bong, kung okay lang po sa inyo, that you can mobilize people to go there as well sa The Hague. Sa The Hague po. Ayan. November 28, 29, and then sa 30 po, yan po yung first day ng trial. Oh, may question pa po about, and as far as PRRD, meron pa po kayong question? Yung mga Ayan. Wala na po.